Panoorin po natin 'to mga kababayan nang masaksihan po natin muli kung paano magsinungaling si Duterte. Ito po yung unang video. Mr. President, if I may, no? Sinabi rin po ni Las Cañas dito that kayo raw po yung Lord of all drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kayo daw po ang Lord of all drug lords. I cannot. Ikaw, alam mo man ako, sir. Papabili siguro ako ng mga aspirin, gano'n, pero... Paki-explain po properly, Mr. President. Hindi po namin masyado maintindihan. Hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung gano'n ako. Sir, can you kindly tone down your voice? Oh, yeah, yes. We're just trying was to... just no, Mr. emphasizing President, the we're just point asking that to clarify your alam ng statements. pulis, alam ng lahat ng tao ng Pilipinas, mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung gano'n ako katurpe. Hindi, sinasabi That's your lang po last namin, question, Mr. President, Congressman kung Fernandez. kayo po yung Lord of all drug lords na sinasabi po ni Arturo Las Cañas. Yung po ang tinatanong ko. So nakita niyo po mga kababayan kung paano iniwasan ni Duterte yung tanong ni Dan Fernandez kung siya ba yung Lord of all the Lord na tinutukoy ni Las Cañas sa South. No? So ang simple lang ng tanong ni Dan Fernandez, ikaw ba yung Lord of all the Lord na sinasabi ni Las Cañas? Pero yung sagot ni Duterte, ang daming pasakalye, paikot-ikot, may sinasabi pa siyang torpe. Hindi naman tinatanong kung torpe siya or hindi. Tinatanong kung siya ba yung Lord of all the Lord? And it can be answerable by yes or no. Pwede naman niyang sabihin yes or no lang. Pero ang dami niyang sinabi. So, hindi po niya sinagot ng derechahan. Hindi po nakuha ni Dan Fernandez yung sagot na iniintay niya. No? So, hindi sinabi ni Duterte na no or hindi. At ang dami po niyang sinabi, umiiwas siya na sagutin ng derechahan yung tanong. Ito pa po, pakinggan natin. Lastly, Mr. President. That's your last question. Yes, Again, last na po to. Congressman Dan Fernandez. Mr. President, meron po kayo sinabi nung 2016 sa interview niyo po that you have planted evidence during your time as a fiscal. Is this true? Hindi po totoo. That's garbage, sir. So yung pong nasabi niyo sa video, hindi po siya totoo. Alam ng mga pulis yan. Yung planting of evidence. Hindi talaga ako. Kasi Mr. President, yung po yung napanood ko at sinabi niyo po kasi. Kaya kami naman po ay, we are basing on the video that we have seen at nakita po namin yung sinasabi niyo na nagpa-plant po kayo ng evidence and we wanted to find out. Kasi yung pronouncement niyo po was construed by the members of the PNP organization that they can do freely the planting of evidence. That's illegal. And I said I was teaching them criminal law. Yeah, but the problem, Mr. Criminal President, is evidence. your announcement or your pronouncement that you have done that, yung sa planting of Kung evidence. hindi yan sa libro, sir, na tinuro ko, hindi totoo yan. Siguro, ipakita lang po natin yung video. Yung last na po to para at least... So diyan naman po, tinatanong ni Dan Fernandez kung sinabi ba ni Duterte na sila yung nagtatanim ng ebidensya at ng intriga. Ang sinasabi ni Duterte, hindi daw. Hindi daw yun ang tinuturo niya sa mga estudyante niyang polis, no? Tinatanggi niya. Itinatanggi ni Duterte na siya ay nagsabi na nagtatanim sila ng intriga at ebidensya. So, nag-play po ng video si Dan Fernandez. Ito po yung pinilay niya. Hindi ko lang po may ipapakita sa inyo dahil baka may copyright, no? So, ito po yun, yung pinilay ni Dan Fernandez. Diyan po sa video niyan, pwede niyo pong puntahan yan. Maririnig niyo mismo sinabi ni Duterte na sila ay nagtatanim ng intriga at ebidensya. Andiyan po yan. Available po yan sa internet, no? So, nung pinilay na po yan ni Dan Fernandez at pinarinig niya kay Duterte, kung maalala nyo, todo tanggi siya, no? Hindi daw niya sinabi yon, hindi daw niya yung tinuturo sa mga estudyante niya, wala daw po yun sa book, no? It's not by the book. Tapos, ang ginawa ni Dan Fernandez, pinalay niya tong video na to, at narinig mismo ni Duterte ng mga Pilipino na sinasabi niya na nagtatanim sila ng intriga at ebidensya. Ito na po ang naging pahayag or naging sagot ni Duterte. Pakinggan po natin. So, Mr. President, hindi po totoo yung nasa video po. Ano po, Mr. President? Totoo yan.
So nagpa-plant po talaga kayo ng evidence? Well, that was a part of the strategy as a mayor and as the leader of the law enforcement agency in the city. Thank you, Mr. President. At maraming po salamat, Mr. Chairman, and I'll be yielding back. Ayun, mga kababayan, nung una tinatanggi niya, hindi daw niya sinabi, nung pinilay ni Dan Fernandez yung video, tinanong ulit, ayun, umamin na. Biglang strategy daw niya yon as a mayor at nung mga polis, no? So, umamin na, inamin na, kasi nakita na niya yung video niya na mismong siya nagsasalita, na sinasabi niya na nagtatanim sila ng ebidensya at intriga. Kaya nung kasagsagan ng EJK, ang dami pong polis na nahuli na nagtatanim ng ebidensya at umamin. No? May na-caught in CCTV, caught in camera, na nagtatanim ng ebidensya kahit wala ng buhay yung suspect. Pati barel inilalagay, puro caliber 38. So, ayan, ganyan po si Duterte. Magsisinungaling, harap-harap ang nagsisinungaling kahit alam ng mga Pilipino na sinabi niya ito. Itatanggi niya. Grabe, parang hindi siya marunong mahiya na kahit, alam mo yun, kahit alam niya sa sarili niya na nagsisinungaling siya at alam niya na yung mga taong nakakarinig at nakakapanood sa sinasabi niyang pagsisinungaling or sa pagsisinungaling niya ay aware dun sa pagsisinungaling niya, wala siyang pakialam. Magsisinungaling siya. Wala po siyang mararamdamang hiya or hindi siya mai-embarrass. Basta magsisinungaling siya. At kapag pinalay mo yung video para patunayan sa kanya na nagsisinungaling siya, aamin lang siya. Hindi man lang siya magsasabi ng sorry or pasensya. Kaya wala po siyang wala po siyang emosyon sa mga taong naagrabyado niya gamit ang kanyang pagsisinungaling. Kagaya kay Congressman De Lima. Yung mga fabricated cases na isinampa nila laban kay Congressman De Lima, nung napatunayan sa korte na puro kasinungalingan yon, wala kay Duterte. Wala lang. Hindi man lang nag-apologize. Parang siguro, in my opinion, naging masaya pa siya dahil nakulong si De Lima kahit inosente. Parang napakasama po talaga mga kababayan. Ganun din, nag-invento niya ng bank account ni Trillanes. Pinatunayan ni Trillanes na nagsisinungaling si Duterte and then later on, umamin si Duterte na invento lang niya yun. Tapos dito, under oath, tinatanong kung sinabi mo ito na nagtatanim ba kayo ng ebidensya at intriga, tinanggi, tapos pinilay yung video, biglang umamin. Parang wala lang sa kanya, no? Parang normal lang sa kanya yung pagsisinungaling. Kaya nakakapagtaka mga kababayan, paano nagagawang suportahan ng mga DDS ang ganyang klaseng tao? Sinungaling. Tapos ngayon, nalaman natin na tumatanggap ng malalaking halaga ng pera mula sa mga D-Lord, ang kanyang mga anak, pati siya. Tapos, ang mga DDS up to now, kay Trillanes pa rin galit. Kahit si Trillanes may patunay, may ebidensya, may paper trail, may money trail, kinumpirma ng AMLAC yung 18 transactions na ibinigay ni Congressman De Lima, randomly pinili niya sa mga sinabi ni Senator Trillanes at nakumpirma ng AMLAC. Para sa mga DDS na hindi ko alam kung bakit sila ganyan, uto-uto na talaga yung mga yun, nabulag na sila. Para sa kanila, si Trillanes pa rin ang sinungaling at ang nagsasabi ng totoo ay mga Duterte. Paano sila naging ganyan mga kababayan? Harap-harapang nagsisinungaling si Duterte sa mga Pilipino, pero tinatanggap nila, pinapanawalaan nila, sinusuportahan nila. Kawawa po talaga ang Pilipinas sa mga ganyang uri ng tao, sa mga ganyang uri ng mga Pilipino. Kaya ngayon, yung mga nangyayari sa kampo ni Duterte, sa kanya mismo, I think yan talaga ay ganti na ng nature or karma na. Grabe magsinungaling, hindi po biro yan. Hindi niya nasagot yung tanong ni Dan Fernandez kung siya ba yung tinutukoy ni Las Cañas na Lord of all the Lord. Hindi niya sinagot ng diretsahan eh. Puro pasikot-sikot. Yes or no lang naman. Tapos, todo tangge dun sa statement na sinabi niya, hindi daw yun ang tinuturo niya sa mga estudyante niya. Tapos, nung pinalay yung video, ayun, umamin. Na para bang hindi siya nagsinungaling, na hindi man lang natin nakakitaan na nahiyaman lang o na-embarrass sa pagsisinungaling niya. Grabe, anong klaseng tao? Anong klaseng tao yan mga kababayan? Kayo na lang po ang humusga. Salamat po sa panonood.